Ikaw lang, sapat na. Familiar? Sinasabi ito madalas bilang affirmation sa kanilang mga partner. Madalas nating marinig, sapat na. Pero sa ating panahon, parang walang kasapatan. Lahat ay tila kailangang dagdagan, mas marami, mas bago, mas magarbo. Marami ang nahumaling sa overconsumption. Ito yung labis sa pagkonsumo na sumisira hindi lang sa ating kalikasan, kundi sa ating kaluluwa. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Sa Lucas chapter 12, verse 15, malinaw ang babala ni Jesus. Watch out, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Hindi nakasalalay ang tunay na buhay sa dami ng gamit o sa kapal ng bulsa. Ngunit sa ating paligid, nakikita natin ang epekto ng labis na pagkonsumo. Nauubos ang likas yaman, nasisira ang kalikasan, at patuloy na lumalalim ang agwat ng mayaman at mahirap. Habang ang ilan ay sobra-sobra, marami naman ang wala ng makain. Ito ba ang hustisya ng Diyos? Hindi. Ang kasapatan ay biyaya at ang kalabisan ay panganib. Kapag sobra na, may naagrabyado ang mga may hirap, ang kalikasan at ang susunod na henerasyon. Ngunit hindi pa huli. Tinatawag tayo ng Diyos na mamuhay ng may simplicity at contentment. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 6, verses 6 and 7, but godliness with contentment is a great gain, for we brought nothing into this world, and we can take nothing out of it. Hindi madali ang pumili ng simple sa gitna ng mundong nagtutulak ng maggarbong pamumuhay, lalo na dahil sa presence ng social media. Pero posible. At higit sa lahat, ito ang daan tungo sa tunay na kalayaan. Tandaan, kung sama-sama tayong namuhay ng may kasapatan, magiging totoo ang panalangin natin na give us this day our daily bread. Dahil hindi lang ako o ikaw ang mayroon, pero tayong lahat. Hindi higit, hindi kulang, sapat lang para sa lahat.